now seeing the sundown. This is Sundown Race Course, where all the horse racing is held, and also it is used for any special event like concerts, parties, weddings. So this is called Sundown Race Course. On the high street of Esher. As you can see, there is like a Chinese restaurant. Perhaps, let's see, I'll take you somewhere. And this is the Tesco supermarket in the van. Tesco supermarket in the van, and this is quite old establishment. So much beautiful architecture in this area. Actually, if you move around the UK, you will see all the medieval buildings that ranges from 500 years old to 1,000 years old, and of course you can see some current new architecture as well. I love staring out to those buildings. It's beautiful. Shops. Hindi masyadong ano po, hindi thriving little community. Meron tayo on my left side, meron tayong one of the big supermarket, Waitrose. Then tayo po ay exit na tayo sa High Street. Dito tayo sa heading towards Cobham naman po tayo. Parang tourist guide yan, no? And also, of course, on my left side, marami pong mga cyclists. Today is ano po, very leisure day para sa mga cyclists, mga training nila. Ayan, napakagandang building yan. And teka lang, bago na kasi autumn is coming. Yun pong mga horse chestnuts, maano na sila, nagbabago na yung kulay ng dahon nila. Unti-unti na po silang nagiging brown, and eventually mahuhulog na yan, mawawala na yung mga dahon nila. So that is the sila po ang unang-unang sila parang sila ba yung pinakang time clock natin pagdating sa approaching autumn. Ang mga horse chestnuts, hindi po kinakain yun, ha, nila. Pero napakaganda ng mga bunga niya, but then hindi po siya kinakain. Pero mga animals po, mga wild animals, kinakain sila, but not consumable for human, not designed for human consumption. So ito po yung tinatawag na Portsmouth Road. Napakahaba po ng Portsmouth Road actually, all the way from Esher to diretso yata ito hanggang Surbiton, Esher to Cobham. Yan po, so tatlong bayan po ang sinisakop ng Portsmouth Road, na actually talagang super long siya. Pero napaka-quiet po niya.
bunsag o tanda na malapit na po yung autumn. Yung mga nauunang mga puno, yun yung ano, yun yung horse chestnuts. And eventually after mga pagpasok ng September, October, dyan na po isang nag-ano po, nagiging brown na rin yung mga ibang mga puno. May mga puno naman na they stay green all year round. Yun po tinatawag na mga evergreen. And dito po we are approaching, yan po ang ano, American School, ACS Cobham. Yan po, American School po yan. Ditong hotel, ang Premier Inn. Napakaganda over there. Hindi lang tayo nag-slow down kasi meron tayong ano, sa area tayo na kung saan kailangan natin tuloy-tuloy tayo sa pagtak. Then we are now po entering the borough of Cobham. Cobham na po siya, nasa Cobham na tayo. We are still in Portsmouth Road. Yes po, nasa Portsmouth Road pa rin tayo, pero nasa Cobham na po tayo. Enjoy natin yung mga gandang mga view, magagandang old infrastructures, magandang mga bahay. Ayan po. So alam niyo po bakit ang mga conical puro po mga patulis ang mga bubong dito, kasi nag-i-snow po dito. So pagka yung flat ang mga bubong, nai-stack yung snow sa bubong nila, nakakasira po yun ng ano ng bubong. Kaya kailangan naka-cone siya ganyan, o mga triangular shape siya para po mag-slide yung snow, para hindi sila mag-stay sa bubong at hindi masira. Kaya yan po ang ibig sabihin, kaya yun po, that's the main reason why all the roof style are all the same. Conical po siya, yung triangular, kasi gawa nga po ng snow. So yun po yung mga old buildings po talaga yan, yung mga 100 years old na po ang ano niyan, ang history niyan. Kaya talagang they are built to last. Pero syempre, nasa pangangalaga na rin yan ng ano, ng may bahay, di ba? Still in Portsmouth Road. Tayo po ay kakaliwa. Punta na tayo sa High Street ng Cobham. Papasok na tayo sa High Street ng Cobham, which is hindi na po ito Portsmouth. Ang Portsmouth po ay doon sa pakanan, diretso na yun hanggang papunta sa highway na yun. Pero dito na tayo sa ano. Napakaganda ng araw ngayon. Ganda ng sikat ng araw. As you can see po, kita nyo ang gaganda ng mga ano, mga matatagal na po talaga yan. They are now 100 years old na po halos yung mga bahayan na yan, mga yan. Kumbaga, they are built to last talaga. Napakatibay. Ayan po ang ating church. Kita niyo sa aking right side. And now we already on the High Street. Ito na po yung High Street. Dito na kung saan meron kang mga shopping area na po ito. Shopping area. Ito na yung, dito may mga supermarket, may mga clothes shop, pero limited rin po siya kasi hindi naman tayo kasing busy ng London. Sa London talaga, syempre, iba yung yun ang pinakang city, yung capital, na kung saan maano ang mga foot traffic, ang mga shoppers. Dito, ito yung pinakang yung bayan-bayan, kumbaga sa mga probinsya, gano'n. Ayan.
Pero well supplemented naman po. Nandito na may mga restaurant din dito, may mga charity shops, merong ano. So may mga estate agents, kompleto din siya. Hindi nga lang po yung hindi yung options niya or yung choices niya. Siyempre, hindi as vast as kung nasa city ka. Ayan po ang ating pond, maraming pato diyan. Nasisilaw ako. So, na tayo. Nandito na tayo sa outskirt na, sabi nga, outskirt na tayo. And then we are heading na tayo po sa Stoke and Dandenong. We're heading to. Pero Cobham pa rin po ito ha, Cobham pa rin ito, but mag-ano lang tayo, exit lang tayo sa ano. We're entering na ngayon tayo sa next na area kung saan. Alam niyo po itong mga puno na ito daw po ay itinaname in remembrance of all the fallen soldiers in the war. So yan po yung mga ano, just to remember them by. Kaya tinanim po yung mga puno na yan. Pero syempre meron tayong ito, ang ating gasoline station, Esso. Naks, ang galing ano pa, akala mo tourist guide. Akala mo tourist guide, o diba? Hindi po kasi ako mahilig maglakad, but then I can drive around to show you. Yun nga lang, syempre hindi tayo pwedeng mag-slow down na katulad na pag naglalakad, pwede nating pukusan yung mga buildings na gusto nating makita. Kaya ano, para ano po ito, okay na din. So kita naman natin yung beauty ng mga buildings talaga. Nakakasilaw. Now we are entering na po. Ito na po, officially we enter the village or the town of Stoke and Dandenong. Hindi ko pa masyadong naiikot yung Stoke and Dandenong kasi ano po siya yung parang yung pinakang town center niya ay out of the way ba. Papasok pa kayo dun sa right side na yan. Diyan po ang papuntang pinakang town. So ngayon ibabalik po tayo dito. This is Blundell Lane na kung saan ito po na yung road na heading home na siya. Heading home na. Okay? So enjoy. Kung napanood nyo po yung aking isang video before, nung yung aking video regarding yung papunta po ako sa market, ito po yun. Dito po siya. Kaya the houses will be a little familiar. Pero sa totoo lang, halos pare-pareho naman kasi kahit saang street ka magpunta, halos pare-pareho yung house style nila, yung design. Kaya parang lahat ng ano familiar, di ba? Behind those bushes po, nandiyan po yung yung train tracks. Kaya nilagyan nila ng parang bakod-bakod na ganito kasi syempre para for safety reason na rin. Although hindi talaga yan just to let everybody know that merong ito na yung mandyan yung yung train track para maging safe naman. Kasi wala naman tayong footpath dito kumbaga. Pero may mga tao pa rin na naglalakad rito kaya para na rin sila hindi sila mag over the track kumbaga.
Does it look familiar? Does it look familiar? Oh, there are horses in here today. May mga kabayo po. Tayo. Have to find a place where we can park properly. Hindi natin ma-disturb yung mga horses.